Kasi hanggat hindi nagbabago ang iyong pananaw, hindi rin magbabago ang iyong buhay. Hanggat hindi nagbabago ang iyong isip. So, maganda yan. So, tayo muna yung mag-pray bago tayo ating i-live ito kasi I do believe fruitful itong araw na ito. Let's pray. Father God, thank you for the now word. Thank you for the fresh proceeding word. Abba Father, salamat sa iyong salita. Lord, enlarge the capacity of our spirit to partook and partake in the realm of the Spirit. Lord, thank you, Lord, that we receive our portion today. We receive life. Lord, this is not just a message, but life comes from you. I pray that the TGC, Alaminos, will never be the same again. Lord, I pray, Lord, na ang lugar na ito ay, Lord, is in you. Lord, I pray, Lord, for the grace, for the impartation of life in Jesus' almighty name. Amen. Amen. So, dahil ang ating, pag-usap-usapan natin, pag-usap-usapan natin ito, the book of Job. Okay. At minsan, kailangan natin i-review. Let's read. Anong makuha nating lesson dito sa buhay ni Job? So, isang sumulat ng Job. Sinong sumulat ng Job? Moses. So, si Moses ang sumulat ng Job. So, ganito ka-importante. Okay, are you there? In Job chapter 1 verse 1, may isang lalaking nakatira sa lupain ng Ush, nangangalang Job o Job. Siya isang mabuting tao at sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masasamang gawain. So, tingnan mo yung ano yung ugali. Anong ugali ni Job? Umiiwas sa mga masasamang gawain. So, hindi lang sa panahon natin ngayon. Noon pa man, ay maraming tatalang masamang gawain at umiiwas. Okay? Hindi siya nag-stay. Isang karakter na makita natin dyan, si Job, ang karakter niya ay umiiwas sa masamang gawain. Umiiwas sa mga tukso. And then next verse. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. So, ilan lahat anak niya? 10. Siguro tignan natin kung ano yung pinagdadaanan natin pagsubok na tila bagay para hindi na tayo makaahon. At tingnan nga natin yung buhay ni Job. Marami siyang tagapaglingkod at siya ay pinakamayaman sa buong silangan. So, isa ito sa pinakamayaman na nabuhay. Ilan daw ang yaman niya, ari-arian niya? 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang kanyang kamelyo, 1,000 ang baka at 500 ang asno. Kung sa panahon natin ito, may asyenda ito. At hindi lang basta-basta. Multimillionaire na ito si Job. But, let's see, tingnan natin ano nangyari. Nagkaugalian na ng kanyang mga anak na makalalakihan, halingaliling magdaos ng handaan sa kanilang bahay. At inanyaan nila ang kanilang mga kapatid nilang babae. Tuwing matatapos ang ganoong handaan, ipinatawag ni Job ang kanyang mga anak para sa isang ritual. Bumangon si Job kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinusunog para sa kanyang mga anak. Dahil baka lihim na lipastangan ng mga ito ang Diyos na sila'y magkasala. Tingnan niyo po kung gaano kaagap ang ama. But ang katotohanan po ito, si Job lamang talaga yung namumuhay na may pagkabalo ng takot sapagkat ang mga anak niya talaga ay walang takot sa Diyos. At tingnan niyo po kung ang si Job lamang yung naisip niya na mag-offer ng handog kasi baka lihim na nililipastangan. So ito yung pinakamalungkot na at naranasan ng karamihan na tayo ay naglilingkod ng pamilya natin na hindi. At hindi exempted si Job. Amen. Tama ba? Ayan, nakasulat si Job. So, tignan natin. Verse 6. Dumating ang araw na ang anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh. At naroon din si Satanas. Yung word na anak ng Diyos dyan, yan yung mga referring sa mga angel. Nakita nyo, small a. Anak ng Diyos. Referring sa mga angel. At humarap kay Yahweh. At naroon din si Satanas. Biruin mo, ibig sabihin si Satanas, hindi nakatanikala. Hindi siya nakatali. So, humarap din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ano ba ang pinagkakabalahan mo ngayon? Ano daw ang pinagkakabalahan mo ngayon? At sumagot siya, nagpabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas. Ang sagot niya, napansin mo ba ang sabi ng Panginoon? Alam mo, dumarating pala sa panahon na pinagmamalaki tayo ng Diyos. Amen. Sabi ko, dumarating talaga sa panahon na pinagmamalaki tayo ng Diyos. Nakita mo ba yan si Robert? Napansin mo ba yan si Robert? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin, at umiiwas sa masamang gawain. Dugtong pa niya. Ang ibig ko sabihin, pag ikaw at ako ay nakikita ng Diyos at umiiwas tayo sa masamang gawain, pinagmamalaki niya tayo kay Satanas. At tandaan nyo lagi,
At once na tayo ay pinagmamalaki ng Diyos sa kaaway, makinig, threat tayo sa karyaan ng kaaway. Kaya tingnan nyo anong ginawa ni Satanas ang sagot niya. Ang sagot niya rito, tingnan niya pa. Umiiwas siya sa masamang gawain, dugtong pa niya. Verse 9. Sumagot si Satanas, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Alam ng kaaway na pinagpapala si Job ng Panginoon dahil si Job ay lumalakad sa katuwiran, lumalakad sa tama, at umiiwas sa kasamaan. At tingnan mo yung taktik ng kaaway. Tingnan nyo ha. Sumagot si Satanas, sasambahin pa kayo ni Job kung mawala na sa kanyang kung wala na siyang makukuha sa inyo. Verse 10. Tingnan mo 10. Inalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpala ninyo ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin ninyo ang kanyang kayamanan sa buong lupain. Grabe no. Again, makinig kayo maigi. Sino nagsasalita dyan? Satan. Si Satan. Tingnan natin. Verse 11. Si Satan pa ba nagsasalita dyan? So, subukin ninyong alisin ang lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong sumpain. Yan, nagkaroon ng hamunan. Verse 12. Sinabi niya kay Satanas, kung gayon, gawin mong lahat. Kung gayon, sabi niya, kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan at umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Nakita niyo po ba? Sino ang author ng ito ng ano? Inalaw lamang ng Panginoon yung pagsubok, pero sino ang nagbigay sa buhay ni Job? Inalaw, di. Sino yung nagsalita na subukin niyo siya? Satanas. Eto na. Bago tayo mag chapter 2. Isang araw nagkakainan ng kainuman ang mga anak ni Job. Ano? Tama ng verse na ba ako? 12? 13. Isang araw nagkakainan at nagiinuman ang anak ni Job sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na lalaki. Ano nangyari? Walang ano-ano'y dumating kay Job ang isang niyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po naming pinag-araro ang mga baka at nanginginain naman ng mga asto. Nang may dumating na mga Zabeyo, kinuha po nila ang mga baka at mga asto at pinatay na po ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas mula upang magbalita sa inyo. Ano yan? Isang pagsubok ka dumating. Hindi ito. Hindi pa nagtatapos. Verse 16. Hindi pa ito nakakatapos sa pagbabalita nang may dumating na naman na isa. Sinabi naman ito kay Job, tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay ang lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo. Isipin mo sa dami ng mga tupa at pastol, namatay lahat. Gaano kalakas ang kidlat na ito? Di ba? Verse 17. Hindi pa halos tapos magsalita nang may isa pang dumating. Ang sabi niya, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng Kaldeo. Kinuha nila lahat ang kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Ilang pagsubok na? 3 na. Ito pang matindi. Di pa tapos pa rin. Isipin nyo ngayong pagsubok natin ngayon. Tingnan nyo ang sarili nyo. Ha? Tinamaan na ba yung asto mo ng kidlat? Di ba ito pa? Ito pang pinakamatindi, pang-4, verse 18. Hindi pa rin ito halos makapagsalita nang may dumating na namang isa pang nagsabi, habang ang mga anak po ninyo'y nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid, hinampas po na napalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo. Ang ibig kong sabihin, sa loob lamang ng isang araw, nawala kay Job lahat. Ang tanong ko, higit ka pa ba kay Job? Si Job, ito yung, makinig, si Job ay umiiwas sa gawang masama. Ang panahon natin ngayon, minsan napapa-involve pa tayo sa masama. Pero si Job, sa loob ng isang araw, kakabalita pa lang, sunod-sunod yung balita, Brother Ray. Ano kaya? Pagka tayo, baka himatayin tayo. Wala nang buhay. Tama ba? At it will show anong karakter ni Job. Tandaan nyo lagi, is the more na kayo ay under sa pressure, it will show your character. Tayo, mawala lang tayo ng trabaho, mawala lang ng konting pero tingnan yung sagot ni Job. Anong ginawa niya? Verse 20 na ako. Tumayo si Job
pinunit ang kanyang damit at naghahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Sa panahon kaya natin ngayon, may ganito pa kaya na pagkatapos ng wala lahat sa iyo, yung trabaho, mamatay yung mga anak mo. 10 anak. Patay lahat. Gagayain mo ba si Job? Magpapatira pa ka ba? Come on. Ganun pa rin ba ang way natin? So, anong ibig sabihin? Tingin sa akin. Tingin sa akin. May importante tikunin ito. Alam mo ba, kapatid, pag ikaw ay pinagmalaki ng Diyos kay Satanas, threat ka kay Satanas. At pag threat ka kay Satanas, sasabihin ni Satanas sa Diyos, kaya lang naman sumusunod yan sa iyo kasi pinagpapala mo siya. Tanggalin mo. Amen. Pwede pala mangyari yun na mawala lahat. Amen. Hello? Are you ready na mawala lahat? Are you ready na mag-height ng ulo? At magpatira pa? Pero ito naman ang good Diyos. Mamaya na pagkatapos. Yun, mag-ahit. Wait lang, Pastor. Ano ginawa niya? Tumayo siya ba, pinunit ang kanyang damit at nagahit ng ulo. Nakita niyo anong karakter ni Job? Hindi siya nag-hysterical, hindi siya nagwala, kung hindi, nagpakumbaba siya. Hello? Tira mo ha, ano sabi niya, nagpatira pa at siya'y sumamba sa Diyos. Pag sinabi sumamba, nag-worship. Malamang ang iba, itatakwil nilang Diyos. Worship. Hello? Yun na nga, yung anak mo lang ang mapilayan eh. Ang dami mo nang masabi eh. Ito, namatay 10 eh. Tama ba? Amen. Verse 21. At ang sabi niya, itong pinakamaganda eh, puri ng Panginoon. At ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi, purihin si Yahweh. Hallelujah, purihin ng Panginoon. Hindi niya binanggit yung pangalan ni Satanas. Kay Yahweh pa rin. Amen. Amen. 22. Sa kabila ng pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos. Tignan niyo mga mukha niyo isa't isa. Tingnan na. Nung nawalan ka ng trabaho, nag-aalala ka na, malungkot ka. Amen. Tignan niyo bawat... Sige, tignan niyo. Nung nawalan kayo ng sasakyan, malungkot na kayo. Ha? Hello. Nag-usap ba ako? May naaray daw. Aray daw. Parang Sabi niya, sa kabila ng lahat ng pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos. Ako po, glory be to God, 6 times po nakunan si Pastora, kailanman di ko sinisi ang Diyos. Naagasan si Pastora, yung baby alos 3 months na, hindi ko sinisi ang Diyos. Amen? Amen. Kasi alam mo kung bakit threat ka kasi kay Satanas. Amen? Tingnan niyo po. Napagpala kayo. Amen. Kasi minsan kailangan natin makita na yung pagsubok natin. Minsan, wala lang tayong makain, wala lang trabaho. Di ba? Wala lang pangbayad. Hindi ka na makatulog. Pero hindi ka naman dinalangin na maging kagaya ka ganito. Kasi baka himatahin ka. Suli na. Hindi ko pinapanalangin ng ganun. Okay? Tingnan niyo, verse chapter 2. Tapusin natin chapter 2. Hindi pa na kontento. Sabi mo, hindi pa na kontento. Hindi pa nakontento. Ilang pagsubok na? 4. 4. May pang 5. Biruin mo, sa loob ng isang araw, nawala lahat. Pwedeng mangyari yun, Brother Ray. Brother Robert. At saka Brother Ray, pwedeng mangyari yun. Kaya yung iniingat-ingatan natin, lagi nating isipin hindi atin, Amen. kay Lord. Amen. Kasi pwede sa isang iglap, mawala lahat sa iyo. Amen. Now, ang tanong ko, kung mawawala lahat sa iyo, susunod ka pa rin ba? Mag-ahit ka ba rin ba? Sasamba ka pa rin ba? At ang iyong bukang bibig, hubad akong dumating sa digdig dito, hubad din ako papanaw. Ganun bang bokabularyo natin? Baka hindi. Amen. Baka, totoo ba talaga ang Diyos na yan? Baka ganun nung gagawin natin. Hello? Tingnan natin sa chapter 2. Muling humarap kay Yahweh ang mga anak ng Diyos. So, makinig, that time pala, panik-panaog yun. Muli na naman humarap. Tignan niyo po. Ang anak ng Diyos. At naroon na naman si Satanas. Pambihira. Laging present. Laging present. Tingnan ang ginawa. Tingnan nyo. Buti pa si Satanas present pag ganun patawag.
Aroy. Aray. Di ba? Yung mananampalataya, pag nagpatawag, hindi present. Si Satanas present eh. Pag sinabi ng Lord, discipleship tayo, mga anak ng Diyos, si Satanas, nagpapadisciple din. Kailan nakikinig nga siya, di niya lang ginagawa. Marami. Tingnan natin. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ang tagapagparatang, yan ang pangalan niya. Saan ka nang galing? Okay? Sumagot si Satanas, eto, pabalik-balik. Wow, petbalo, pabalik-balik. Sabi niya, sumagot siya, saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, nagpabalik-balik at naglilibot ako sa buong daigdig. Naghahanap siya ng mga taong pipinsalain. Naglilibot talaga siya. Panik-panaog. At ano pa sabi niya? Inulit-ulit. Inulit-ulit. Kasi napatunayan na ng di ba? Ni Job. At ipinagbalaki ulit siya. Kaya tingnan nyo. Verse 3. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Kanina pinagbalaki na, di ba? Naulit-ulit dyan. Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa Satanas. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin, at umiiwas sa masamang gawain. Eto pa, pakinggan niyo po ako. Hinimok mo akong pinsalain siya kahit walang sapat na dahilan. Subalit, nanatili pa rin siyang tapat sa akin. Sabi pa ni Yahweh. Kaya huwag kayong magtataka na, Pastor, bakit parang simula na ako yung nag-born again, lagi na po ulit. Makinig, the more na dumadaan ka sa mapagsubok, at the more na sumusunod tayo, pinagmamalaki tayo ng Diyos. At hindi liko ang Diyos, marunong ang Diyos. Amen. Ano nangyari? Sumagot si Satanas, verse 4. Sumagot si Satanas. Ano sabi niya? Kahit anong bagay ay ibibigay ng tao, wag lamang siyang mamatay. Ano pang sabi? Tama ba? Subukin ninyong saktan ng kanyang katawan at sigurado kong susumpain niya kayo ng harap-harapan. Pinapasaktan. Ito na, tingnan niyo po. Ano? Sinabi ni Yahweh, kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang papatayin. Hello? Ito na, dito matindi. Kaya tumalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at tinadnad ng naknak ang sugat ng buo nitong sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya sa isang pirasong basag na palayok ang kanyang mga sugat. Ito pang matindi. Pambihira, namatay yung 10 anak, yung isang asawa buhay pa. Demonyita yung asawa, tingnan yung ugali ng asawa. Okay. Yung asawa, tingnan nyo. Sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang born again? Mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo na yung Diyos mo at nang mamatay ka na. Pa-born again, pasamba-samba ka pa, bigay-bigay ka pa ng ritual. Minsan yung mga asawa natin, mga demonyo. Kaya be careful kayo. Okay? Nanatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ng Diyos at mamatay ka na. Ang tindi nito. Di ba? Kaya nga dapat ang unang mong i-disciple asawa mo para mag-grow. Amen. Verse 10, ang sagot ni Job. Tingnan niyo po ang sagot ni Job. Hindi mo naintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bibigyan niya tayo ng pagdurusa sa kabila ng kanyang paghihirap? Hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Amen. Kailangan masakit sa atin na iba. Kunting ano lang yan, grabe naman yan si Lord, unfair naman. Paano naging unfair si Lord? Hello? At the first place, wala ka naman pagmamayari. Pasok sa loob. Amen. Pasok sa loob. Dapat nga maisip mo, kung hindi pinaintulot ng Diyos na mabuhay ka sa daigdig na ito, wala kang kotse, wala kang bahay, wala kang asawa, wala kang anak. Amen. Pinaintulot ng Diyos mabuhay ka sa daigdig na ito. Pinaintulot ng Diyos na maranasan mo yung mga bagay-bagay na ito. Maraming, sa billions ng similya, nilagunahan sa matris ng magulang, ikaw yung nabuhay mag-isa. Victory ka. Tama ba? Amen. Tapos ngayon kung mawawala sa'yo, sasabihin mo, ang damot ng Lord. Hello? Sa buhay ba namin mag-asawa, madamot ba ang Lord sa amin? Hindi. Mabuti ang Lord sa amin. Kasi sa kabila na wala kaming anak, nakapunta kami sa malayo. Amen. Nakapag-disciple kami. Pero kung titignan mo lang yung bagay na wala, hindi ka mapagpasalamat kay Lord. Kagaya nitong demonyang ito. Demonyong asawang ito, pambira, di pa ito namatay,
Sabi ko, Lord, Asawa bakit ni Job, tila? asawa ni Job, Bakit asawa nagtilang ni pa ng isa? Di ba? Yung tinala pa, yung araw at gabi mo karatig. Hindi ako may sabi ito, di ba? Amen. Bilang mo, Ayaw ko mag-amen, Pastor. Wala ka dyan. makinig. Hallelujah. Araw at gabi karatig mo, nakikita yung ginagawa mo, tapos pagdating hindi ka malang makomfort. Are you agree? Amen. Nakita niyo po ba? Now, hallelujah. At makikita mo, it show the character of the woman. Hindi siya sanay na maghirap. Hindi siya sanay na maghirap. Kaya mahirap sa isang mayaman na maging mahirap. Amen. Tama? Ay, okay nga. No? May nagdagari po ba kayo? It will show yung character nila. Dalawang character ang nakita natin dyan. Amen? Now, bago ko kalimutan, tignan natin, Job chapter 42. Di ba kasi pag inisisa ko ito per chapter, bukas pati matatapos. Sa Job chapter 42, verse 10, anong ginawa ng Lord? Dahil, makinig, itong katotohanan. Alam nyo ba, tingin kay Pastor, hindi i-allow ng Diyos sa iyo, Brother Robert, Ate Maylin, na hindi nyo kakayanin yung pagsubok. At pag mayroon siyang, makinig, tingin kayo sa akin, Richard, tingin kayo. Pag mayroon siyang kinuha o inalis sa iyo, hindi maaari na wala siyang papalitan. At mas maganda kaysa doon. Tandaan nyo yan. Principle yan ng Lord. Alam mo kung bakit? Makinig, pag inalis niya sa iyo, hindi ibig sabihin, madamot ang Lord, unfair siya. Ang ibig sabihin, makinig, hindi ka nagiging safe, napapasama ka. Kaya for a while, alisin sa'yo ng Lord. Amen. Wala akong kausap. Amen. For a while, alisin sa'yo ng Lord. Alam mo kung bakit? Kasi minsan, doon ka na nakatingin. Minsan, nakakayabang. Amen. Kaya yung bawat pagsubok, tingin, kunin nyo to. God is teaching you to become humble. Amen. Sa bawat pagsubok, God is teaching you na ikaw ay maging teachable. Sa bawat pagsubok, God is teaching you to become faithful. Amen. Amen. Sa bawat pagsubok, God is teaching you to become submissive. Amen. Sa bawat pagsubok, God is teaching you to become obedience. Now, sa last chapter ng Job chapter 42, tingnan nyo po, ano nangyari? Verse 10, ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati nang ipinalangin nito ang tatlong kaibigan. At, makinig, dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Amen. Hello! Dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Lahat ng kapatid nito at kamag-anak at kakilala ay dumalaw sa kanya at nagsalo-salo sila. Bawat isa at nakiramay sa kanya at nagbigay ng salapi at singsing ng ginto. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa. Ano pa nangyari? 6,000 kamelyo, 2,000 baka, 1,000 inaing asno. Nagkaroon pa si Job ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang mga pangalan nila, makinig, verse 15. At ang mga anak ng babae ni Job, ang pinakamaganda sa buong lupain. Pinamanahan din niya ang mga ito katulad ng mga anak na lalaki. Si Job ay nabuhay ng 140. Inabutan pa siya ng kanyang mga apo at sa ika-4 na sila'y matandang-matanda na siya nang siya'y mamatay. Amen. Anong ibig kong sabihin, kapatid? Hindi alaw sa atin ng Lord. Tingin ka sa akin. Ang buhay ninyong mag-asawa dito sa Alaminos ito, hindi habang buhay ganyan. Pero magbuwi ako ng tip sa inyo, ha? Huwag kayong magrereklamo. Maging kaagaw-gali tayo ni Job. Ano man meron tayo, itaas mo kay Lord. Pasalamat tayo kay Lord. Amen. Kasi makinig, ang Lord hindi ligid kay Lord dahil kayo nahihirapan. Hindi naligid kay Lord, minsan nagsasawa ka ng paulit-ulit yung ulam. Hindi ligid kay Lord ang ulam mo noodles. Tuyo, hindi ka ako lingid kay Lord dyan. Amen. Pero ano ba ang itinuturo ng Lord sa atin? Amen? Amen po ba? Amen. Narin po ba kayo? Amen. So ang tinuturo sa atin ng Lord dito, kahit anuman mangyari, still magtitiwala tayo kay Lord. Okay. Dahil kayo nandito na, makinig, bibigay ko sa inyo to. Alam nyo ba yung karakter ng ahas? Yung ahas ay nagbabalat. Tama? Amen. Nagbabalat yung ahas. At bago niya mabalatan ang kanyang sarili, inuumpog niya ang kanyang bibig o ang kanyang ulo o basta ito para lang dandahan mabuka. At abang hindi basta-basta madaling magbalat.
matagal niyang ginagawa yung nagbabalat. Makinig. Represent, kung dadali natin yun in the spiritual realm, bukas ituturo ko ulit ito. Makinig. Mabuti pa yung ahas. Kahit balatan siya, ahas pa rin. Amen. Tama? Amen. Kung dadali natin sa spiritual at sa physical na kalagayan, maraming born again pag binabalatan na ayaw na magpabalat. Amen. Gustong magamit ng Lord pero ayaw magpa-prune. Lord, use me pero ayaw magpa-prune. Amen. Nakuha niyo ba gusto kong sabihin? Amen. Yung ahas ka, kung pag nagbalat siya, ahas pa rin siya. Amen. Dapat ganun din tayo, kahit mabalatan tayo ng mga pagsubok, ng mga pangyayari sa buhay, still born again ka pa rin. Amen. Walang kausap. Kahit anumang mangyari, kahit anumang matitinding pagsubok, kahit binabalatan ka dito, kinakaliskisan ka sa baba, ang problema ay katakot-takot sa iyo, binabalatan ka na ng buhay ng problema, still, pag binalatan ka, born again ka pa rin. Ang sabi mo, ubad ako dumating sa digdig na ito, ubad din akong papanaw. Pupurihin ko lang bang Diyos kapag ako'y pinagpapala niya? Amen. Dapat ganun tayo. Mabuti pa yung ahas. Ito na, napuri lang yung ahas ngayon. Kahit balatan mo siya, ahas pa rin. Amen. At sa bawat pagbalat sa kanya, tingnan niyo po ang metaphor, kayo munang kumuha nito. Sa bawat pagbalat sa kanya, Brother Benji, sa bawat pagsubok na nagbabalat siya, binabalatan niya, yung sarili niya, habang binabalatan siya, lumalaki siya. Mabuti pa yung ahas nag-grow Amen. habang may pagsubok. Allah! Nakuha niyo na? Amen. Ang iba pag may pagsubok, ayoko na, di naman totoo yung mga buti pang magkatoliko na lang ako at balik na lang ako sa Pagkita, walang ahas na nagbalat na hindi lumaki. Kaya siya nagbabalat kasi palaki siya. So, makinig, bawat pagsubok, ang goal ng Lord, mag-grow ka. Sa bawat pagsubok, pangyayari sa buhay, ang goal ng Lord, makita mo, hallelujah, yung ginagawa niya sa buhay mo. Amen. Ganda ng ahas yun, Amen. Ha? Tama po ba? Hello. Kaya nga, sino tayo? Kung si Job, now, Pastor, hindi ba ako, tama ka. Tama. Kasi kay Job niya lang pinaranas ito. Wala na akong nabasa eh. Kasi kung sa'yo pinaranas ito, matagal ka nang wala. Walk out na. Amen. Tama? Pero ang ibig kong sabihin, huwag kang magreklamo kung wala kang trabaho, kung ano. Ang tawag ko dyan, trust the process. Amen. Trust the process. Kasi may proseso. Bago na-restore, may proseso. Ginawa sa kanyang Lord. Amen. At habang nasa pressure ka, habang dumadaan ka sa matitinding mga pagsubok, it show your character. Amen. Hello. Kapatid, it show your character. Hindi naman mag-agree kayo lahat. Hindi almost buwan-buwan, meron kang 5,000 sa wallet. Bisa nga wala eh. Amen. Tama. Pero makikita mo yung character mo kung ikay mapagpasalamat. Pero lagi niya tinandaan. Unang nagsabi, si Satanas, inalaw lamang ng Diyos. Kaya pag ang Diyos ang sumubok sa iyo, ang Diyos din ang mag-restore at higit pa kaysa dati. O paano mo malalaman na galing kay Lord yung pagsubok na yan? Makinig, nag-grow ka. Amen. Paano mo malalaman na hindi galing kay Lord yung isang pagsubok? Ha? Nawawala ka sa paglilingkod. There's a two different. Amen. Sabi ko, there's a two different. Amen. Yung pagsubok na galing kay Lord, nag-grow si Pastor Sunny. Pero pag yung pagsubok, hindi galing kay Lord, nawawala ka sa gawain. You must be careful. Sabi ko, you must be careful. Amen. Paano malalaman na yung pagsubok na hindi galing kay Lord, nagiging yung ugali mo ay naging kagaya ng asawa ni Job? Amen. Are you learning? Amen. Now, anong gagawin niyo pag may pagsubok? Hindi ko sinabi magahit kayo dalawa ng Pakita magpagkalbo kayo dalawa. Ang gagawin niyo, tira pa kay Lord. Merong ginawa si Job dyan na pinakamaganda. Nag-worship si Job. Sa loob ng isang araw, ikaw pinakamayaman, pinakasikat, na wala lahat sa iyo. At hindi pa nakontento si Satanas. Makinig. I pray and I hope. Lord, gayon palang sabihin mo, Lord, iyo ito. Ang lupa, ang pananim ko, ang anak ko, ang asawa ko, ang sasakyan ko ay iyo. Lord, ipinapagamit ko sa iyo. Ikaw po, Panginoon, ang bahala. Walang puwang ang kaaway sa ganun. Amen. Pero pag ang goal mo, makinig. Kaya ka naghanap buhay para may kakainin, tututul, makinig. Luke chapter 16 to 21, sabi nung isang mayaman, umani ng marami, at sabi niya, oy, malit yung kamalig ko, magpapagawa pa ako ng malaking kamalig.
Sabi niya, sabi niya, at ikaw ay matutulog, kakain at magpapahinga na lang. Sabi ng Lord, hangal. Ngayon din, kukunin kita. Luke chapter 12, 16 to 21. Ngayon din, mamamatay ka. Nakuha niyo ba yon? At ang sabi sa kanya, Lord, kanino mapupunta ang iyong ari-arian? Sinong kausap niya? Ang Panginoon. Kanino mapupunta ang iyong ari-arian? Wala. Wala. So, wala. Ang tanong, makinig, bakit pinagpapala tayo ng Lord? Bakit niya tayo ginagamit? Bakit tayo pinagpapala para maging kagamit-gamit sa kanyang kariyan? Nabalikan ulit natin ngayon. Nabuksan ba kayo? Amen. Wala pa pala ito kalingkingan yung pinagdadaanan ko. Kaya ako sa church, makinig, pag sa church, pagka kayo ay di dumadaan sa pagsubok, nakakatakot. Pero pag dumadaan kayo sa pagsubok, nagpapasalamat ako kay Lord. Pambiro naman si pastor. Nagpapasalamat ako kay Lord. Alam mo kung bakit? Ginugupit ang bawat karakter. Ginugupit. Amen. Amen? Huwag niyo matandaan yung asawa yung demonita. Huwag niyo. Tanda. Pero yun talaga naging ugali niya eh. May pagka-demonyo talaga eh. Tingin kayo sa akin. Pero ganun pa man, hindi iniwan ni Job ang kanyang asawa. Amen. Sabi hindi iniwan. Ano nakita mo doon? Pag ang lalaki ay malago, sa bandang huli, dala niya. Nagkaanak pa nga eh. Hindi naman sinabi nagkaasawa pa si Job. Yung pa rin. Yung pa rin. Naanakan pa rin eh. Biruin mo 10, di na ka 20. Ang lakas ka ako ng mga panahon. 140 years eh. Nakuha niyo ba yung lesson dito? Amen. Now, uwi ka ngayon, sasabihin mo, wala pa pala yung pagsubok sa akin, wala pa pala. Tama? Di ba, yung nagdaan ng bagyo, pagiran mo, naku, mabubuhay ka ba itong mga pananim ko? Etc. Bisan pagka, hindi mo binabantay yung sarili mo, nadadala ka ng takot. Now, balik ulit tayo. Huwag niyo kalimutan ito. Ang una mong gagawin, i-govern ang iyong sarili. Kapag na-govern mo ang iyong sarili with the Word of God, kaya mong i-govern ang pamilya mo. Amen. Una mo dapat pagarian sarili mo. Hindi ang ibang tao. Sarili mo muna. Sarili mo. Pag nag-govern mo yung sarili mo, kaya mong i-lead yung itimon yung asawa mo. Hello. Amen. Kaya madilain. Kahit mag-obey kay Brother Raybill. Brother Raybill at saka ikaw. Hindi ikaw, tapos Brother Raybill. Huwag kayo masasaktan mga babae, ha? Sabi ko, huwag kayo masasaktan. The truth will set you free. Pero hindi kayo demonita, ha? Hindi kayo demonita, hindi kayo. Si Raybill, tapos ikaw. Okay, ikaw, ha? Tapos, kaya kailangan mag-grow kayo sabay. Para hindi umantong doon sa salita. Ikaw na lang makisa dyan! Sumpahin mo na yung Diyos mo! Para hindi dumating doon sa bandang iyon. Amen. May tanong po ba? Ano niyo gusto sabihin? Ngayon, sino sa atin? Kaya ako pagka dumaran sa pagsubok po, nung ako inaalala ko si Job. Sabi ko, Lord, naranasan ko ito. Wala pa kasi kalingkingan ni Job. And then, at least, may Matthew chapter 6. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan nyo ito. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Lord sa buwan.